Itong ginagawa na Honda Click, ang problema ng motor ni boss ay ayaw umandar. Ngayon, itong motor na to galing pa sa Baguio at ginagawa nila sa Baguio mga katropa, pero ang hatol nung gumagawa sa Baguio kasi chinek nila yung kanyang wiring, chinek nila yung mga sensor, okay naman daw lahat at kaya ang hatol dun sa Baguio ay sira yung kanyang computer box o yung tinatawag natin ECU. Kaya sila boss, dinala dito sa atin sa Lingayen, bumaba sila kasi taga Nagulugil lang sila or taga, ano ba tawag doon, Daniel? Basing. Taga-basing lang sila boss. Dinala rito sa Lingayen para ipunta sa atin sa shop para tignan talaga kung ECU yung kanyang problema o wiring lang. Ito nga, pinatak nila. Parang lambat ata to, Daniel, ano? Parang nakahuli sila ng ano? Nakahuli sila ng isda. Malaking isda. Tapos dito mga katropa, kapag sinusin natin, kung mapapansin nyo, sa kanyang dashboard panel, naka-on palagi yung sign ng pitaka. Ito, yung money sign na tawag dyan. So, ibig sabihin, meron talagang problema doon sa kanyang ECU dahil nagkaroon siya ng check engine. Kadalasan sa mga Honda Click, kapag nagkakaroon ng ganito at biglang tumigil yung motor, nakakatakot dahil 100% ECU yung kanyang problema. Pero kung sakaling ECU na talagang problema at hindi magawa ng paraan, sabi niya, no choice talaga, kundi pikit pa na lang, bibili siya ng bago. So, bago ang lahat mga katropa, i-check natin kung ano yung problema, kung sakaling may problema yung ECU or kung sakaling may problema yung kanyang wiring. Kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng motor na naka-check engine at hindi umaandar, ganito lang yung mga dapat natin gawin para mapaandar natin at masolve natin yung problema ng ating motor. So unahin muna natin mga katropa na i-check yung kanyang fuel pump. Kung sinusi ba natin yung ating susian, kung tutunog ba yung ating fuel pump. Kasi dito sa Honda Click, kapag sinusi mo yung susian mo, dapat tumunog yung fuel pump na mga 1 to 2 seconds tapos mamamatay yung ating fuel pump. So subukan natin siya isusi. Daniel, pakinggan mo nga yung fuel pump kung tumutunog. So isusi ko. Sige, pakinggan mo lang ha. Wala ko. Okay, pakinggan mo mabuti. Iyan ko lang. Wala, hindi tumutunog. So pagkatapos niya mga katropa, kung sakaling hindi tumutunog yung fuel pump, ang susunod na gagawin natin ay i-verify natin yung kanyang wiring. Sa fuel pump, meron kayo rito makikitang wire na black na mayroong lining na white o yung black white. Ito yung pinaka-accessory wire ng ating fuel pump. Positive supply to ng ating fuel pump. Gamit yung ating test light. Yung test light clip natin, ilalagay natin sa negative ng ating battery dahil positive supply o accessory wire yung i-test light natin. Tapos i-test light natin tong positive ng ating battery. I-check natin yung test light natin kung iilaw. Okay, umilaw. Ngayon, i-test light natin tong black white ng ating fuel pump. Dapat umilaw siya kapag sinusi natin. Daniel, i-test light mo yung black white. Ready mo na? Pangilang butas siya? Pangalawa. So, isusi natin mga katropa. Dapat umilaw siya kapag sinusi natin yung ating susian. Subukan natin. Okay, patayin natin. Susi. So good mga katropa, walang problema doon sa accessory wire ng ating fuel pump dahil umilaw yung ating test light. Ang susunod na i-test light natin kung mula ba doon sa ECU kasi yung mismong ECU ang nagsusupply ng ground dito sa ating fuel pump para gumana yung ating fuel pump motor at masupplyan niya yung ating fuel injector. So dito pa rin sa sakit ng ating fuel pump, sa tabi ng ating black white na wire na test light natin kanina, meron kayong makikita ritong brown na mayroong lining na yellow. Ito naman yung galing ng ating computer box na ang nilalabas nitong supply ay ground. So since na ground yung ating i-test light ngayon, yung test light clip natin ilalagay natin sa positive ng ating battery. Tapos i-test light natin tong ground ng ating battery. Okay, umilaw. Yung body ground, umilaw. Ngayon, i-test light natin tong brown na mayroong lining na yellow. Yung brown na mayroong lining na yellow mga katropa, pag tinest light natin yan, hindi pa agad-agad iilaw yan hanggat hindi nakasusi. Ngayon, kapag sinusi natin yung ating susian, iilaw tong ating test light ng 1 hanggang 3 seconds tapos mamamatay. Yun yung normal niya. So, subukan natin isusi, tapos dapat umilaw yung ating test light. Wala. Isa pa. Wala. So, ibig sabihin mga katropa, hindi nagsusupply yung ating computer box papunta roon sa ating fuel pump. Kaya hindi gumagana yung fuel pump natin dahil wala nagsusupply na ground na galing ng computer box. Next na i-test